Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Oo mga babayan, at maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At huwag na huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Oo. At paki-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. Meron din po tayong second channel at ang pangalan po nun ay Coach Jared Highlights, kung saan mapapanood nyo po ang ating replay ng radio show natin sa Radyo Pilipinas, ang The Big V. Oo. Mapapanood nyo rin po yan ang live stream ng The Big V um, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AM band sa 738 AM band. Meron din po tayo sa Facebook at Facebook and YouTube ng Radyo Pilipinas. Doon yung papanood yung live. At available din po tayo sa TV Plus Channel 3 at sa GMA Affordabox Channels 45 to 49. Ayan. So, ayun mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong topic na ito. Mukhang nagkakainitan sa gitna po ng Kamara de Representante at sa ehekutibo mga kababayan. Dahil si Executive Secretary Lucas Bersamin ay naglabas ng isang quite a fiery statement kaninang gabi. Kanina, or kahapon ng gabi. Kasi most probably mapapanood ito linggo at nirecord ko to ng Sabado ng gabi. But anyway, so ayun na nga mga kababayan, no, si Executive Secretary Lucas Bersamin may mga mabibigat na binitawang salita sa ilang miyembro lang naman ng Kamara de Representante. Nakasulat naman yun doon sa kanyang statement. Select lang naman ang binigyan niya ng konting pitik. Mga kababayan. Puntahan muna natin yung statement. Nandito ho yan, mababasa ho natin sa balita. Ang sabi, clean your house first, sabi ho ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Cabinet tells House amid flood control probe. Ay, medyo mabigat. Ay, sorry, hindi ko natanggal yung chatroom. Ayan. Medyo mabigat ho yung binitawang salita dito ni ES Lucas Bersamin, mga kababayan. Linis bahay muna kayo dyan sa kamara. Oo. Ano ba yung sinabi? Ito kasi yun. Ito, ayan Statement of the Executive Secretary. Galing ho ito sa PCO, Presidential Communications Office. Ayan, statement of the Executive Secretary. Ano pong sabi? The Cabinet strongly objects, to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Oh my God! Ang bigat po ng statement na ito. Dito pa lang sa parte na ito Attempting to shift the blame for their own corruption and failures. Napakabigat po niya. And take note mga kabayan, hindi naman po lahat. Hindi ho lahat. Hindi ho yung kabuuan ng Kamara de Representante. Makikita natin ho dito, certain members lamang po. Iilan lamang. Hindi lahat. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. May clue tayo dito, guys. May clue. All our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. May sources of corruption. Allegations. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first, sabi ni ES Bersamin. Mga kababayan, sobrang strongly worded nitong na to Sobrang strongly worded nitong statement na to galing kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano ba ang pinanggagalingan nito? Ako po may idea kasi meron mga context clues dito For example, itong any effort to hold the budget process hostage by political theatrics, it seems mga kababayan, this is a clue doon sa tunay na pinatutungkulan nitong statement na to. Kung nakalimutan nyo na po mga kababayan, recently,
ang Kamara po, uusap-usap at sinabi ho nila, ibabalik namin ang National Expenditure Program sa ehekutibo. Yun. Mga babayan, konting paliwanag lang po sa mga bagay-bagay na medyo technical at posibleng hindi ho natin na naiintindihan. Posible lang naman. Kung naiintindihan nyo, o di well and good, di ba? Pero sa mga iba po na hindi pa po naiintindihan, eto po, konting paliwanag. Ang budget process ho kasi natin, mga kababayan, ay merong iba't ibang stages. May iba't ibang stages ho yan. Stage 1, every year, from January hanggang June, ang ginagawa po ng DBM ay binubuo nila yung National Expenditure Program. Essentially, mga kababayan, ang National Expenditure Program ay ang buong budget ng gobyerno. Okay. Paano ho nila ginagawa yan? Simula ho January ng kasalukuyang taon hanggang June ng kasalukuyang taon, ang ginagawa po ng Department of Budget and Management or DBM ay kinakausap lahat ng mga ahensya sa gobyerno. Pagkatapos nun, mga kababayan, pagkatapos kausapin lahat ng mga ahensya sa gobyerno, ang gagawin ho ng DBM ay i-compile ito, pagsasama-samahin ho ito, at gagawin ho itong isang dokumento. Makapal na dokumento yan. Tapos 4 or 5 volumes. Ganyan kakapal yun, mga kababayan, kada volume. So, ang tawag po doon, pag nabuo na po yun, is the National Expenditure Plan or National Expenditure Program. Kung i-relate ko po yan, mga kababayan, sa layman's terms or sa mga bagay na maiintindihan natin. Halimbawa po, every month, meron ho tayong gastusin. Yan. May gastusin ho tayo every month. Ngayon, isipin nyo na lang yung National Expenditure Program or National Expenditure Plan ay ang inyong pamamaraan ng pagbabudget. So, ganito ginagawa nyo. Every month, di ba? Tayong lahat. Uupo tayo. Bago sumahod, uupo tayong lahat. Inilista natin lahat ng gastos natin. O X amount for kuryente, X amount for tubig, X amount for amortization ng bahay, X amount for transportation X amount for amortization ng sasakyan, X amount for gasolina, etc., etc., etc. Tayo, ganun ang ginagawa natin para sa mga tahanan natin, para lahat ng gastos mabigyan ng pansin. Sa gobyerno, ganun din ho yun. Ang tawag ho doon ay National Expenditure Program. Sa atin ho, monthly budget. Sa kanila, National Expenditure Program. So, ganun ho yun. Nangyayari ho yun from January hanggang June. Ngayon, mga kababayan, tuwing July, bago mag-SONA or after SONA, ang nangyayari po, itong National Expenditure Program, hindi pa po kasi yung final na budget. Yun po ay isinusumite sa Kamara de Representante at saka sa Senado. Sa buong lehislatura, ipinapasa po yan ng gobyerno, ng ating ehekutibo. Ang gagawin ho dyan, mga kababayan, ng Senado at ng Kamara de Representante, pag-aaralan nila yung budget na yon, tapos magdadagdag bawas sila. Dagdag bawas ko yan. Bakit ho ganun? Kasi yun po ang proseso na isinulat sa Constitution. Ang kapangyarihan na magdagdag bawas sa budget ng Pilipinas ay nasa lehislatura. Ang lehislatura po ay composed ng dalawang grupo, ang Senado at ang Kamara de Representante. So yun po, yung dalawang grupo na ho na yun ang mag-uusap ng dagdag bawas sa budget. Okay. So kung i-relate po natin yan sa ating sariling buhay, halimbawa po ako, gumawa ako ng monthly budget. Yung monthly budget ko ho, ipapasa ko ho yan sa aking misis. O misis, ito ang palagay ko sa monthly budget natin. Gusto ka bang baguhin? Bahala kang baguhin. Sabihin ni misis, sige, tatanggalin ko to, papalitan ko ng ganito, tatanggalin ko to, papalitan ko ng ganito. Babawasan ko to, dadagdagan ko to. Ganon ang ginagawa ho ng Kamara de Representante at ng Senado. Okay. Ngayon, pag nagdagdag bawas na sila, tapos nakapag-BICAM na sila, yung bicameral conference, magkakaroon po tayo ng iisang dokumento. Ang tawag po doon ay General Appropriations Bill. Ito po ay panukalang batas na for the signature of the President. Pag pipirmahan na ho ito ng Presidente, mga kababayan, usually around November or December. Pag pipirmahan na ho ito ng Presidente, mga kababayan, bago mag-January 1 of the next year, yun na po ang magiging budget ng buong Pilipinas. Final na yon.
Ngayon mga kababayan, ito ho ang problema. Kaya ko in-explain yon para maikwento itong problema. Ang problema, di nagawa na yung NEP, nagawa na yung National Expenditure Program, nagawa ko na yung monthly budget ko. Okay. Ibinigay ko ngayon kay Mrs. Ganon din ang ginawa ngayon ng ehekutibo. Ibinigay na sa lehislatura yung National Expenditure Program. Ano ang sabi ng lehislatura? Ay, hindi pwede, ibalik mo to. Babalik ko sa'yo. Ayusin mo. Yun ang sabi ng lehislatura. Isipin nyo na lang, ganun din sasabihin sa akin ng misis ko. Ang pangit naman itong monthly budget mo, ayusin mo yan. Pak! Ayun, ganun. Ganun o yun. Ganun yung nangyari doon. At wala naman yung problema yung pagbabalik. Kaso nga lang, ang problema, hindi legal yung pagbalik. Hindi siya legal. Bakit? Kasi wala tayong proseso sa konstitusyon or walang provision sa konstitusyon na kapag naipasa na sa lehislatura ang National Expenditure Plan, ay pwede mo ibalik. Wala akong ganun. Sa mga bahay natin, pwede ibalik. Pero, sa mga monthly budget natin, sa mga pamilya natin, pwede mo ibalik. Pero sa gobyerno, walang balikan. Touch move. Pag naipasa na sa'yo, bahala ka na. Oo. Nagsalita po ang ating hekutibo. Nagsabi sila, mga ma'am sir, sabi nila sa mga congressmen, ito sila party leaders, kasama ho dyan, si Congressman Puno. Yan o. In a press briefing, wait, lakihan natin. Lakihan natin yun para sa mga nanonood sa video. In a press briefing on Wednesday, party leaders led by Deputy Speaker Ronaldo Puno of the NUP said that they have made the recommendation to House Speaker Ferdinand Martin Romualdez to send back the 2026 National Expenditure Program to the Department of Budget and Management. Okay. Dahil daw marami daw issues sa allocations. Two things mga kababayan, nabanggit ko na ho kanina. One, it is not legal. Hindi ho pwede. Pangalawa, may kapangyarihan po kasi ang lehislatura na magdagdag bawas. So in essence, hindi na kailangan ibalik. Kung meron mang kailangan baguhin, pwede ho yan in the form of an errata or erratum. So magpapadala lang ng dokumento ang specific na ahensya. Magpapadala lang ng dokumento yung isang ahensya. Isasabihin sa Kamara, okay Kamara, ito po yung mga changes na ilalagay namin sa National Expenditure Plan. Hindi nyo na ho kailangan ibalik sa amin yan. Ito na po yung update. Ito ho kasi ang problema. Si Congressman Puno, masyado mainit. Masyado mainit si Congressman Puno eh. Nakapagsalita siya ng hindi maganda. Nakapagsalita si Congressman Puno ng hindi maganda. Tinawag ho niyang basura ang budget na ibinigay ng ehekutibo. Tinawag ho niyang basura. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang parte ng interview sa kanya ng DZMM. Okay, panoorin natin. Opo, si Alvin po ito. Kasama ko po si Doc Chris. Opo. O kung, paano ba yung gusto ninyong mangyari? Ibalik po kamo sa Malacanang. Ano po? Legally speaking, pwede bang ibalik yun? Actually, hindi naman sa Malacanang eh. Sa DBM, no? Actually, pwede talaga. Binasa ko kahapon sa press conference yung legal opinion ng House Legal Counsel. So, legally speaking, pwede talaga. Pero ang sagot ng Malacanang kong, sabi ni Yusek Claire Castro kahapon, narinig ko yung part na interview niya, sabi niya, bakit hindi na lang kayo ang magpalit? Di palitan ninyo. Anyway, trabaho nyo naman yung busisiin yung bawat line dyan sa budget proposal. Yun. Alam mo, yung mga budget na pinapadala sa House, no? Dapat hindi namin papalitan ng buo-buo, no? Dapat amend lang yung mga linya-linya dito, linya-linya doon. That's not actually true. That's not actually true, mga kababayan. Kasi that's a kasi mga kababayan, pag sinabi mong linya-linya,
ibig sabihin nun, line item appropriation. Pag line item appropriation, ibig sabihin, mga kababayan, bulto-bulto yun. Pag nakakita na ho kayo ng budget, makikita nyo, sa baba, makikita nyo doon, budget for construction, blah, 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 ganyan. X billion pesos. Pag inamyendahan mo yun, isang buo mong aamyendahan yun, hindi isa. Hindi pa isa-isa. Oo. So, pag sinabi yung linya-linya, that's not actually accurate. Oo. Meron nung mga ano yun may mga nuances na gano'n na hindi na kailangan may paliwanag. Bibigyan ko kayo ng ng isang example. Halimbawa ho, dito sa insertions na ibinigay ni Cheese Escudero. Bawa ito. Sa insertions niya. Yan. Ayun. For example po ito. Kapag na-total mo ito, itinotal mo yan lahat. Pag itinotal mo po yan lahat, lalabas po yan sa GAA bilang isang budget lang. Isang buong total. Ngayon, yung particulars niyan, mga kababayan, makikita nyo, doon din naman sa GAA. Pero, pwede mo isa-isain yan. Pwede mo isa-isain tanggalin yan. Pwede mong piecemeal, kumbaga. Isa-isaing tanggalin. Which, in effect, mababago mo rin yung kabuuan. Kaya nga mga kababayan, hindi mo kailangan ibalik talaga yung buong NEP. Oo. At hindi mo rin kailangan sabihin na, hindi, isa-isa lang ang dapat ginagawa namin dyan. Di naman kami pwede magbago ng bultuhan. Pwede ho. Kasi nakasulat sa konstitusyon, ang lehislatura lamang ang may eksklusibong kapangyarihan na magbago ng budget. Basta hindi lalampas ito, basta ito lang ang ito lang ang limitasyon na sinabi ng konstitusyon. Basta hindi ito lalampas sa kung ano yung total na sinabi ng National Expenditure Plan. Yun lang naman mga kababayan, ang limitasyon. So kung 6 trillion ang sinabi ng National Expenditure Plan, kailangan yung changes, yung mga pagbabago ay hindi lalampas sa 6 trillion. So ganun Wala hong limitations na sinasabi tulad ng sinasabi dito ni Congressman Puno. Hindi nila kailangan limitahan yung sarili nila na hindi, kailangan sa amin bulto, kailangan sa amin isa-isa. No, wala hong ganun. Kasi nga po mga kababayan, ang eksklusibong kapangyarihan ng budget at pagdetermina ng budget ng Pilipinas ay nasa lehislatura kung saan kasama si Congressman Puno. Okay, tuloy natin. Pero itong pinadala nila sa amin, bulto-bulto yung papalitan namin dito. Halimbawa, sa distrito ko na lang, sa budget na ginawa nila, siguro sa isang pahina, 80% ng pahina papalitan ko dahil yung iba, hindi naman pinrogram ng district engineer namin. Yung dapat na doon, tinanggal naman nila. Yung mga numero, talaga nagkagulo na. Yung 70 million, naging 1 million. Yung 10, naging 70. Ang gulo So, ano ba ito? Para kaming teacher sa classroom na kinokorek namin yung grade 1 na lumalagpak. Ang hirap niyan kasi pag ginawa namin yan, Alvin, sisisihin na naman kami. Nako, ito mga congressman na to, tinan nyo, pinadala namin ng budget yan, tapos pinalitan lahat. Linagay nila yung gusto nila. Gusto namin ang kalalabasan nun ngayon. Ibis na kinokorek lang talaga namin ang kanilang ginawa. No. Hindi nyo dapat kinokorek ang kanilang ginagawa. And the manner of changing it, kasi tulad niyan, distrito ni Congressman Puno, it seems alam niya kung ano yung kailangan gawin sa kanyang distrito. Kasi 80% daw doon kailangan baguhin. Dahil ikaw yung congressman doon, at tulad ng nabanggit niya, wala naman daw doon sa sinabi ng kanyang district engineer yung kailangang na budget. O di siya na magtanggal, siya na maglinis. Hindi ba? At mas maganda pa nga kung sasabihin niya, nakakita ako ng ghost projects Nakakita ako ng insertions. Tinanggal ko. Actually, mas maganda pa yun sa imahe niya kung totoo. Tinanggal ko yung insertions ng DPWH dyan. Oo.
Naglagay sila ng insertions, tinanggal ko. Huli ko sila. Huli ko ang DPWH. Diba? Kaso, imbis na ganun yung sabihin, parang pinagmumukha niya na ang DBM at ang buong ehekutibo, hindi lang yung DPWH yung buong ehekutibo ay nagsumite ng isang palyadong NEP. Kung ganun ang sitwasyon, mapapariak nga naman ng ganito yung executive secretary natin. Mapapariak nga naman ng medyo commensurate o sabihin kapareho ng talas ng dila ba doon sa sinabi sa ehekutibo. Kaya, tuloy natin, meron pa. Hindi pwedeng gano'n. Oo, kaya nakita ko kahapon, ingay-ingay nila, ha? Oo, kaya nakita ko po kaya kahapon, napakainit na lang ulo nyo Hindi, sabi nga ni Kong Ronald Puno, ang dami daw galit sa kanya. Ayun na nga, oo. Hindi lang naman ako, Doris, Lahat, nakita nyo naman. May mas mainit ang ulo ng mga ibang kasama ko doon. Ako talaga, 2 linggo na ako nag-iinit ang ulo. Sila, kakaumpisa pa lang Dahil nung nakita nila yung ginagawa namin, tinignan nila yung mga dokumentong pinadala sa kanila. Mas lalong nagalit dahil ngayon lang nangyari sa kanila yan Di ba ako, ngayon lang ako bumalik sa Kongreso, so hindi ko naman alam na dati may magagandang sinasabit sa Kongres na maayos. Unang salta ko dyan, pagdating ko dyan, bagsak talaga kung estudyante ko yan, F lahat yan Pero anong implikasyon ng gusto ninyong mangyari? Ang sabi kasi ng iba, baka ma-delay, hindi umabot kasi remember, in 1 month's time, bakasyon kayo, may break din kayo pagdating ng Pasko. Pag nasunod ang gusto ninyong mangyari, anong implikasyon yan sa budget process? Una-una, number 1, hindi namin kasalanan yan, Kung nagpadala sila ng mas maayos sana, di wala sanang problema. Ang pinadala nila sa amin talaga, basurang trabaho. Yun. So, kahit ang Pangulo, inutusan niya na yung bagong kalihim sa DPWH na tignan lahat, sweeping reform, tapos talagang kaladkaran yung budget talaga. So, ganun lang naman ang sa tingin ko dapat mangyari dyan. Sila naman, budget nila yan. Hindi namin budget yan. Budget ng DPWH yan. So, kailangan, siguro naman, nag-isip naman sila na kung anong ilalagay nila dyan. Apparently, hindi. Opo. Ngayon, kami may break kami ng October, Kung talagang kakailanganin ng oras, hindi na kami magbe-break. Nag-usap-usap kami mga party leaders. Wala na lang break. Tuloy-tuloy na lang ito. The whole October dapat hanggang November 11, break kami. Wala na, hindi na kami magbe-break kung kailanganin. Pero sana hindi kinailangan ito. Kung ginawa lang nila yung trabaho nilang maayos, hindi sana kailangan to. Pero kami naman talaga, ayaw namin gampanan yung hindi rin namin papel. Hindi kami yung dapat gumagawa ng budget. Kami ay pumapasa lang, tinitignan namin, riniripaso namin, para sigurado na ito yung nakakabuti sa ating mga kababayan, sa taong bayan. Di ba? Ganun lang yun sabi ko nga nakakapanibago kasi dati nung nasa DILG ako at gumagawa kami. Lumalayo. Okay, lumalayo. Anyway, so yun na nga mga kababayan. Narinig niyo naman medyo matalas din yung dila ni Congressman Puno. Sinabi niya na basura yung trabahong isinumite sa kanila. At dahil doon, napasagot yung ating ehekutibo na medyo matalas din ang kanilang dila. Sabi, all our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Bakit kasi sources of corruption? Kasi nga, Kamara at ang Senado ang nag-aaproba ng budget. At nasa kanila po ang kapangyarihan na repasuhin ang budget. Hindi ho kasi again, medyo may mali po doon sa sinabi si Congressman Puno. Hindi nila trabaho gumawa ng budget. Trabaho ho yan talaga ng executive. Pero trabaho ng Kamara at ng Senado na linisin at repasuhin ang budget. It is the principle of checks and balance.
Prinsipyo ho yan of checks and balance. Hindi ho pwedeng basa-basa na lang ipasa ang budget na sinasabi ng ehekutibo. Dahil baka nga may insertions na ngayon ay nakita ni Congressman Puno. Nakita niya yung insertion sa DPWH eh. Ngayon, trabaho ngayon ng lehislatura na repasuhin yung budget. Nakita ni Congressman Puno yung kahit mga insertions sa DPWH, trabaho niya, natanggalin yun. Ganun lang kasimple. Pero meron pa nga mga matatalas na salita. Tulad ng pagtawag ng basura sa trabaho ng ehekutibo. I guess that is beyond uncalled for. Hindi naman na kailangan pang sabihin yun. Theatrics na yun. Yun yung sinasabi na political theatrics. Oo. Drama ba? Oo, drama ba? So, ang nung pong sabi ng ating executive secretary, ang ating binamahal na si E.S. Lucas Bersamin. Anong sabi? We urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Ay, my goodness. Oo. So parang sinasabi dito kung ang tingin nyo sa aming budget ay basura, maglinis kayo ngayon ng basura sa inyong poder. Bakit? Kasi ganito. Mga babayan. Paita ko lang ulito. Siyempre, given na to. Oo, yung mga kontraktor o may relationship sa mga kontraktor. Siyempre, sa Senado pa lang. Chis Escudero, Joel Villanueva, Lawrence Bongo. Watch diba? me sustain it. Sorry, mali pindot ko. Ito pala dapat. Yan. Bongo. O yan. Lehislatura yan. Nakakalimutan siguro ni Congressman Puno na pati sa hilera nila sa Kamara de Representante, meron ding mga kontraktor. Elizaldico, Ferdinand Beltran, Edwin Garjola, mag-amang Monir Arbison, Jolo Revilla, mag-ina pa pala to, at magkakapatid, Diyos ko. Jolo Revilla, yung nanay niya na si Lani Mercado Revilla, yung kapatid niya na si Brian Revilla, Ramon Rodrigo Gutierrez or si Rog Gutierrez na sayang naman kasi maayos namang abogado, maayos naman legislador, kaso mo, yun, kontraktor din ng ama. Journey Jet Nisay, Caroline Aguiao, Carlos Loria, Agustina Pancho, Cristina Angeles, Micaela Gonzalez, meron ho kasi mga kontratista sa kanilang poder. Ayan. 18 total. -3. Bakit -3? Kasi sa Senado to Senado si Chis Escudero, si Joel Villanueva, tsaka si Bongo. Pero, out of the 18, meron kang 15 na nasa Kamara de Representante. Hindi ho ba, Congressman Puno? Baka nakalimutan lang ho natin yun. Ito pang isa, mga babayan. Hindi nababanggit kasi naguhugas kamay. Maaga pa man, naghugas kamay na itong kongresista na to. Si Toby Chanco. Hugas kamay ang Toby Chanco. Kung may matuklasan akong kalokohan sa projects, akong una magrereklamo. Ano mapapala ako dyan? Hindi naman ako kontraktor, sabi niya. Sabi ni Toby Chanco. Which is a lie. It's a lie. Bakit? Binisto naman siya nung kalaban nila. Si Garbin ng Ako Bicol. Kakampi ni Saldico. Oo. Pero, at least, nilaglag yung dumi naman ng kabila. Ang dudumi nyo. Okay. 529 million pesos ang insertion ni Toby Chanco. Ipokrito yan? Toby Chanco, ipokrito ka? Sabi ni Congressman Garbin. Okay. Binuking ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang insertion
umano ni Navotas City Representative Toby Chanco sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 529 million pesos. Grabe si Toby Chanco. Dalawang flood control project umano ang napondohan sa budget insertion ni Chanco, ang nakuha ng mga kontrobersyal na kontraktor na iniuugnay sa maanumalyang proyekto. If I'm not mistaken, ano yata to, si St. Timothy yata yung contractor sa Navotas. Tapos kumaapang hugas kami itong si Toby Chanco, di ba? Bagas. Sabi ni Congressman Garbin, speaking of insertion, kasi yung ibinabato sa atin sa Ako Bicol, specifically kay Kong Zaldi. But since I'm one of Ako Bicol representatives, ganun na rin ang pagkaka-involve eh. We need to respond to it. Sabi niya. Speaking of insertion, sabi niya, patungkol kay Toby Chanco, siya, meron siyang insertion na sobra sa kalahating bilyon. Oh my God. And out of the 529 million pesos na insertion niya on 2025, 65 to 70% nito ay flood control sa Navotas. Ay. Oo. Sabi niya, kanino binigay? Sino yung contractor ni Navotas Congressman Toby Chanco? I'm referring to St. Timothy and Sims Trading Construction. Yan. Isa ka rin palang kontraktor, Toby Chanco. Patay. Isa rin palang kontraktor to. Yun. Yun yung ibig sabihin dito ni E.S. Bersamin. Patungkol dun sa sinabi ni Congressman Puno na basura ang trabaho ng ehekutibo. Maglinis muna kayo ng bakuran nyo. Congressman Puno, yun ang sinasabi ni E.S. Bersamin. Linis muna kayo ng bahay nyo bago nyo tawagin kaming basura. Bago nyo gamiting hostage ang budget. Linis bahay muna kayo. Kasi sa poder nyo, meron 18 na kontraktor. Oo. Diba? Wala pa dyan yung kay Toby Chanco. So pang siya. Sorry, di pa 18. May 15 kayong kontraktor sa Kamara de Representante mismo. Wala pa doon si Toby Chanco, so pang 16 siya. Pang 16 siya, guys. Oo. So, yun na nga. Yun ang sinasabi. Kaya nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong fan ni Speaker. But yung mga trabaho niya recently is something that I respect. It's something that I respect, mga kababayan. Kaya naglabas na siya ng statement kasi feeling ko naramdaman na ni Speaker Martin na magkakagulo na eh. Sabi, I welcome and respect the strong statement made by our partners in the business community and civil society calling for an end to corruption in government. Their concern echoes the very principles of transparency, accountability, and integrity that the House of Representatives has committed to uphold. Let me be clear. The House of the People will never condone corruption, whether in public works, local governance, or any other government service. Yan. So mga kababayan, ano ngayon ang ginagawa ng 28th Congress? So under the leadership of Speaker Martin Romualdez, ang ginawa nila, number 1, is binigyan ng transparency ang budget hearings. Papansin nyo ba? Lagi naka-livestream ngayon ang budget hearings. Lagi naka-livestream. Pati yung BICAM, intayin natin to sa BICAM. Wala pa tayo sa level ng BICAM eh. Pero lahat naka-livestream. So he's making do. He's doing good on his promises. Stricter oversight of lump sum and ang program appropriations, which mga kababayan, kung nakalimutan nyo na, sa 2025 budget, 194 billion pesos
ng unprogrammed appropriations ang vinito ng presidente. Buti na lang. Thanks God. Oo. At yan po ay babantayan na ng House under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Enhance citizens participation and CSO engagement, empowering watchdog groups. So sasama na sila sa mga hearings in aid of hearings ng budget, and institutionalization of budget modernization measures. Mga kababayan, ito yung ibig sabihin natin na hindi lang dapat puro dada. Kailangan may gawa. So, ito nakikita na natin to lahat. Etong sa huli lang ang hindi pa, ihintayin natin yung batas tungkol dyan. Pero ito, yung top 3, transparency sa budget hearings, oversight sa lump sum and program appropriations, detailed justifications from agencies, it's already happening. Kaya nga nagsalita rin siguro si Kong Puno dahil nga sa detailed justifications from agencies. Enhance citizens participation, lahat tayo ngayon nakapag-participate na sa budget deliberations. So, I guess, ito na lang yung huli, yung panukalang batas, no? Kailangan magkaroon yan. But, 3 out of 4 being done by Speaker Martin Romualdez, that's good. Di ba? Ano ka na? Almost 80%. Or 75% rather. Kasi kung tigba 1/4 yan. So, naka 75 ka na. Pasang-awa ka na, sir. Oo. Itong huli na lang, yung institutionalization. Oo. Yan na yung huling 25% na kailangan nating makuha. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan I may not be a fan of Speaker Martin Romualdez, but I surely respect what he's doing. Especially now. I respect what he's doing dito sa budget. So, and another thing mga kababayan. Kung may problema man doon sa budget ng DPWH, ngayon, na dapat siguro maintindihan din ni Congressman Puno, ito po ay resulta ng budget meetings ng DBM doon sa naunang administrasyon kay Bonoan. Kasi nga po mga kababayan, from January to June kasi nagkakaroon ng budget meetings. Ang secretary noon ay si Bonoan pa. At nung mga panahon na yon, hindi pa sumasabog ang issue ng flood control. Ngayon lang naman, July bago magsona. So, during that time, siguro, we have to admit it, na nagka-problema si Manuel Bonoan sa kanyang leadership. Kaya nakalusot yung mga insertion sa budget. And I have to commend si Congressman Puno at the same time. I have to commend him. Siyempre, hindi naman pwedeng puro batikos lang. I have to commend si Congressman Puno for having that sharp eye. Na nakita niya agad yung insertions at inaktuhan niya agad yung insertions. Siguro, mga kababayan, nagkaroon lamang ng problema doon sa medyo magaspang na speech. Medyo magaspang kasi talaga Oo, tawagin ba naman basura yung trabaho ng ehekutibo? Diba? Siyempre, kailangan protektahan din ng ehekutibo yung kanilang kredibilidad at integridad, diba? So, kaya siguro nagkaroon ng ganitong klaseng statement si ES Bersamin. But there's one thing that is for sure. Isa lang po ang sure dyan, mga babayan. Number 1, walang gulo, kasi ngayon pinapaikot nila, nagkakagulo na raw ang House of Representatives tsaka ang executive. There's no such thing. Normal lang ho sa healthy na organisasyon na nagkakaroon ng conflict. Basta yung conflict, narerepaso, na i-correct. Oo. At in this case, mga kababayan, na-correct po, naitama yung gulo. Naitama ho siya. Paano ho siya naitama? Kasi recently, mga kababayan, ang sabi po ng House of Representatives, binabawi nila yung pagbabalik. Ayan, ito. Ito.
Itong sabi niya. Ito yung sinabi ng House of Representatives. Papakita ko lang. Ito bago. Ayan. House panel defers 2026 DPWH budget until agency submits its changes. Ayan. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi na nila ibabalik yung buong National Expenditure Plan. Hindi na. Iintayin na lang nila yung changes dito sa bagong secretary. Oo, kay Vince Dizon pala. So, mag-submit na lang daw sila ng errata. At saka amendment, mga bagong proposals, etc. etc. So, yun na lang ang mas maganda tong sinabi ni Congressman Daila de Lima. Congresswoman Daila de Lima. Instead na ibalik mo yung kabuuan ng budget, ibalik mo na lang sa DPWH kung yun lang naman ang problema. Kasi parang kapag ibabalik mo yung buong NEP, parang ibig sabihin yung buong NEP ang may problema, hindi naman. Isang ahensya lang naman. So, tama ho yung sinabi dito ni Congresswoman Laila de Lima. Yun na lang ang ibalik. Oo. At meron pang sinabi na hindi na raw nila ibabalik yung kabuuan. Hinanap ko lang yung balita, hindi ko na makita ngayon. Wait lang. Wala yung nakita ko kanina yun eh. Okay. Ito, nakita ko na. Okay. Ito. Kita ko na siya. Sabi, yun. Congress, can't return pala, and then dito yun. Wait, iba pa. Wait. Nakapag-decide na sila na na hindi na nila, ayun, ito pala. Ito. Yan, hindi pala yan. Ito dapat. Yun. Huli ka, Balbon. Yun, ito. House leaders drop move to return NEP after DBM promises revision. So, yun lang naman. Hindi naman kailangan ibalik yung buo. Kailangan lang talaga errata lang. Errata lang talaga. So, this arrangement replaces the House party leaders' proposal to send the NEP back to the DBM after identifying problems afflicting the DPWH, namely funding for already completed projects that was present in other agencies. So, nag-usap-usap na sila. At okay na. Yun nga lang, it came a little bit, yung interview kay Kong Puno was a bit, medyo matalas yung dila ni Sir. But I understand kasi I understand at one point kasi syempre sila yung nasasabugan eh. Sila yung lagi sinisisi, sila yung lagi. So I understand partly. But siguro patience would have been appreciated. Kasi ganun talaga eh. Akin mga kababayan, mas importante sa akin na kahit may mga ganitong conflict, nare-repaso siya. Oo. So, ngayon, mga kababayan, narepaso na yan. Wala nang hindi na kailangan yan. Gawan pa ng ibang kwento tulad ng naririnig kong may mga naririnig ako. Sabi, magkaaway na raw executive tsaka yung House of Representatives. No, it's fake news, mga kababayan. Fake news yung huwag kayo maniniwala doon. Naayos na ho yan. Nagkasagutan lang kasi matalas yung dila ng isa, matalas din yung dila ng isa. So, yun lang ho yun, mga kababayan. And I guess there is a recognition already na pareho naman eh. Yung ehekutibo gusto ng ng malinis na gobyerno. Yung Kamara gusto rin na malinis na gobyerno. And it's all but normal, syempre. We're working with people, hindi naman robot yung katrabaho natin, na hindi na kayo magkakaroon ng pagkakaiba ng opinion, di ba? So, ay importante po, nare-repaso, nalilinis, naaayos, at ang parehong sangay ng gobyerno, ang House of Representatives
At ang ehekutibo ay merong goal na tanggalin, iwaksi ang korupsyon sa Pilipinas. Yun ang mahalaga. So, however we arrive at that ideal conclusion, suportahan natin mga kababayan. Dahil we only have one country, there's only one Philippines, mga kababayan. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo din namang nagmamahal sa bansa? O, di ba? Ganun lang kasi. Okay, mga kababayan, hanggang dito lang po tayo sa ating video. God bless everyone and see all of you in our next live stream. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?